What happened, kuya? What happened to you? Ako po, na-slide. Awit guys, binasa na tayo. Para na akong basang sisiw dito. Itong bangkingan dito dati halos ma-perfect ko to. Talon again. Hop ya mga popcorn, hop ya, you know. O diba? Oh wait guys, ang ganda diba? Sobrang taas. Sheesh. Expressway idol. So, what's up mga idol? Welcome to my vlog again. Another day, another vlog naman tayo. So, ngayong araw ay babiyahe tayo papuntang Manila. Syempre, ang gamit natin walang iba kundi ang ating CB150X, diba? So, ngayon, samahan nyo ako bumiyahe papuntang Manila. Time check, 8:55. So ilang kilometro nga ba galing dito sa probinsya namin hanggang Manila? 551 kilometer ang ating tatakbuhin papuntang Manila. Pero ang nakalagay dito iba ata to dito tayo pinapadaan sa kabila. Pero ngayon dito tayo dadaan sa Calamba. Kasi nga may dadaanan din tayo dito sa Cabuyao, may kukunin tayong gamit. So bale 551 kilometer ang ating tatakbuhin. Tara. Ay. Saktong sakto. Kakalabas pa lang ng bagyong Pipito. So dalawang araw na matapos tumama yung bagyo sa atin dito. Pero hindi naman masyado natamaan ng Sorsogon ng bagyo. So buti nga hindi rin masyado binaha yung mga dadaanan natin. Hindi parehas nung nakaraang bagyong Christine na halos maraming na-stack up dyan sa may Quezon sa sobrang baha at ang tagal bumupa. So ngayon medyo okay naman yung panahon. May mga konting kadiliman lang ng langit. Pero rain or shine tayo guys. So babalik na naman tayo sa dating gawi sa Manila. Siyempre magtatrabaho muna tayo. Ito yung mamimiss natin dito ang kalsada no? Kasi sa Manila pagdating na naman natin traffic again. Always traffic. Talagang sobrang solid ang daan dito. Kawawa naman yung unggoy hindi man lang tinulungan ng truck driver. Wala siguro pampamasahe kasi kaya sumapit na lang sa truck. Kawawa guys. So ngayon takbong Chubby lang tayo. Siyempre yung makakauwi lang tayo ng Manila, diba? Chill lang guys, chill. Oy HPG idol, shout out Moto at finisher. Moto at finisher guys magkakamoto at pa kaya dito sa Sorsogon? Baka naman mga idol. Kailan ulit ang moto at dito para makasali tayo? Halos ilang moto at nang hindi tayo nakasali. Yung nasalihan lang nating moto at is yung pinaka una niya back in 2016. So naka-Mio pa tayo nun. Kargadong Mio yung gamit natin guys nun. 140 sagad yun. Nako po. So yun, magagasolina muna tayo. Kasi 2 bars na lang tayo. Dito tayo magagasolina sa Sorsogon. Maubusan tayo ng gasolina. Premium po. Full tank. Full tank premium. Aray!
Mul. Lumos ka yan, yung parang may belt sa kabilang gulong niya. Ito. Ito lumos siya. Baka may ano na. Thank you. Ano daw? Kabila daw, may ano na. Parang ano, tali. Ah. Salamat, Insan. Isa kang mabait na tao, Insan. Yung sasakyan no, kasi may tali yung gilid. Hindi ata siya pinapansin ng nakasasakyan. Umaambon pa guys, awit. So, bala ng gastos natin sa una nating full tank is 420, equivalent to 7.22 liters. 58 pesos per liter na dito guys. Medyo may kamahalan talaga dito sa Sorsogon, since probinsya nga, medyo malayo sa Kabihasnan. Oh my guys, umaambon na. Number 6. Yun, thank you. Let's go. Ambon lang yan guys. O andito lang naman yung ambon pero parteng unahan medyo malinaw, kaya all goods tayo. SM Sorsogon. Ito daw yung pinakamalaking SM dito sa Bicol Oh, may linya. Basa na ba ang ating GoPro? On. Oh, what happened kuya? What happened to you? Ako po, na-slide. Anong nangyari sa'yo kuya? Mukhang na-slide si kuya kasi nasa ano yung side mirror niya nasa lapag yung side mirror niya. Hindi naman tayo pwede bumalik na kasi one way dito guys. Mahirap din kasi doon kasi sharp curve guys. Mukhang bago pa naman yung sniper. Sayang, kawawa. Pero malayo pa sa bito kayo guys. Kaya ni kuya. Kasi yung part na doon, talagang kailangan mo huminto doon guys, kasi sobrang curve ng ano doon, nung kalsada. Talagang pag hindi mo gamay yung kalsada dito sa Sorsogon, nasa rurot ka, naku po, mag-overshoot ka talaga doon guys. Okay lang kuya, konti lang yan, kaya mo yan. Pero masakit yung kamay niya Sobrang ganda ng coastal ng Sorsogon guys, no? Ulan, layuan mo ako. Awit guys, binasaan na tayo. Para na akong basang sisiw dito. Pero okay lang yan, matutuyo lang naman yan Ang tunay na rider hindi natatakot sa ulan. Yes, panis. Oh, di ba guys, wala na masyadong ulan dito. Doon lang talaga sa parteng Sorsogon kasi medyo madilim yung kalangitan. So dito, wala na masyado. All good sir. Kaso basang basa ako, pati yung damit ko. Basang basa lods. Diba sobrang init. Tuyo ang damit natin ito, idol. Kung makabangking tayo, kala mo talaga naka-race tire tayo no? Naka-stock tire lang tayo guys. Pud-pud na kasi yung ano natin, isang gulong na pang racing. Pero all goods lang naman yung stock tire ng CB natin. Yun nga lang, tansyahan lang. Diba guys, itong bangkingan dito dati halos ma-perfect ito nung college ako kasi nga dati nung college ako meron akong Mio. Alam nyo naman na racing tayo, kargad
masyado yung Neo natin, di ba? Eh, kaya yung nagugustuhan ko lang umuwi kada weekend dati galing Legazpi to Barcelona, eh yung mag-racing dito mag-isa. Lagi ako uwi niyan, na-excite ako mag-ano eh, ay mag-rides kahit solo, kaya tuwang-tuwa ako dati. Hindi na-excite sa uwi ng bahay, pero na-excite sa rides. Guys, nag 136. Awit. Oh, di ba? May tinatago pang sekreto tong motor natin eh. Yung top record ng CV natin 136 guys. Kaso parang uminit yung motor ah. Uy, oh, another moto at finisher mga idol. Mga malalakas to, mga ganyan. Sabi ko kanina bago ako umalis ay mag-chill ride lang ako. Kaso lang, alam mo yung guys, pag yung kamay ko nakahawakan yung malibelan nito, parang sinasabihan ng ano eh, jablo. Bigla na lang kumaganito. Ganyan talaga pagkamote guys. Hindi maiwasan. Yay! 134 bar, 134. Malakas, malakas. Woohoo! Ang sarap. Awit guys, ayaw magpakita ng mayon sa atin oh. Malungkot ang mayon guys, kasi ayaw magpakita. Wala lang, yun ang sabi nila, pag ayaw magpakita ng mayon, malungkot. Ito pala guys, sa shortcutan natin. Kasi marami kasi nagtatanong kung saan tayo nag-shortcut. So, di ko masyadong kabisado yung pangalan ng lugar, pero ipapakita ko na lang sa inyo. So, bali kakalagpas lang natin ang papasok sa airport. At sa unahan banda, dito na tayo mag-left turn. Ito yung papuntang Highlands. At dito naman tayo sa kaliwa. Wala kasing araw na nakalagay eh. Walang signage kung saan papunta eh. Basta dito kayo papasok mga idol. Kasi pag dito kayo dumaan, hindi na kayo dadaan ng sentro ng Taraga. Tsaka mas malapit siya guys. Dire-diretso lang to mga idol. Actually marami ring lusutan dito. Pwedeng sentro ng Kamalig, pwedeng lagpas ng Kamalig, or pwedeng before ng Kamalig. So bali lalabas tayo before mag-Kamalig. Dati guys dito ako kumakain, halos hanggang ngayon naman, kasi mura yung kainan dyan. Budget meal, siguro 60 pesos mo busog ka na eh. So dito tayo, dire-diretso lang natin. Meron ding papunta dito sa sentro ng Kamalig at lagpas ng Kamalig. Pero dito tayo sa before Kamalig. So dire-diretso lang dito guys ha.
Pero dahan-dahan lang din kayo kasi may mga sirang daan pa. At meron ding release dito guys, kaya dahan-dahan lang kayo. Dito rin yung perfect spot para mag-picture ng Mayon. Problema nga lang, ayan o, yung Mayon, hindi siya nagpakita ngayon. Kaya hindi tayo makakapag-picture, di ba? So yan, I represent to you Mayon Volcano, di ba? Napakaganda, idol. So ito yung sinasabi kong reles. Kaya ingat-ingat sa pag-drive. So yun guys, palabas na tayo ng lugar na ating sinorkatan. So dito guys, akalain nyo walang daanan dito. Kahit nga si kuya yung nakakotse ayaw pumasok kasi akala nga ng iba walang daan dito guys. So ang patalandaan ko lang ng shortcut na to, itong ginagawang, hindi ko alam kung gagawin dito, yung bridge ano ba to, ganyan ganyan. So ito na yung palabas guys. Medyo may distansya pa to sa sentro ng Kamalig, pero malapit na rin kaysa naman dumaan pa kayo ng sentro ng Daraga na napakalayo at napaka-traffic. So ngayon guys, andito na tayo sa Kamalig. So ngayon, hindi tayo dadaan sa sentro ng Kamalig, which is may pasok pa, medyo traffic sa sentro ng Kamalig. Mas maganda nga sana doon dumaan sa sentro ng Kamalig kasi mas malapit kaysa kumpara dito sa diversion ng Kamalig. Pero since may pasok, dito tayo sa diversion ng Kamalig kasi walang traffic at maluwag, di ba? Ay naku po, ang ganda ng ngayon guys. Titignan nyo sa personal yan, para kayong nasa 3D movie. Kasi habang gumagalaw kayo, parang gumagalaw din yung ngayon, parang lumalayo din. So yun guys, palabas na tayo sa diversion ng Kamalig. Dahan-dahan dahil ito ay crossing. Uy, Ninja 500 guys. Yung bagong labas to okay rin ang ano no, bagong labas ng Ninja 500. All goods mga sir. Kung titignan nyo guys mas malaki pa yung CB kaysa sa Ninja 500. Sarap ng CB talaga guys. Sulit talaga pag ito yung binili nyo. Sakto na yung takbo, tipid pa sa gasolina, di ba? Saan ka po? Hirap po, hirap sa paakyat guys. Hindi rin tayo maka-overtake. So yun guys walang gina pala tayo. Basta nakikita nyo to, straight na daan guys, walang gina yan. Sobrang sarap magmotor dito kasi yung puno guys, para tignan nyo naman titignan nyo yung mga kapunuan dito para kayo nasa movie. Woohoo! So ngayon guys, andito na pala tayo sa Bato, ang pambansang Pansit Bato. So di ko alam kung may connection ba yung Bato sa Pansit Bato, di ba? Kasi itong lugar na to ay Bato, tapos dito maraming titindang Pansit Bato. So para may connection, di ba? Tsaka mura ng pansit dito guys. Siguro 3 supot na nasa 100 lang. Sobrang mura guys. Ayan di ba? Iba-ibang klaseng pansit din meron dito like, I mean iba-iba yung style. Di ba? Maraming pansit pa to dito guys. Sa sobrang mura, kahit araw-arawin yung pansit dito Kaya pag pumunta kayo ng Bilgol guys, dumaan kayo dito sa Bato at bumili kayo ng pansit dahil napakasarap na kanilang pansit. So ngayon
ngayon guys, meron na naman tayong another shortcutan bago dumating sa Baaw. Tama ba? Baaw, oo. So ito yung lugar na ating shortcutan para di tayo dumaan sa sentro ng Baaw. Dito ako lagi sa mga shortcut guys para iwas ulit sa sentro, di ba? Ay hindi, ano pala yung guys, hindi pala Baaw yun, sorry. Nabua tayo sa Nabua. Oo, sentro ng Nabua. Iskinita nga lang dito guys, pero kung motor okay lang, pero pag kotse medyo magkailangan magbigayan. Uy, tandahan, mabuhangin. Dogi, dogi. Ay, pabante o patras. So, bakit pala tayo dito nag-shortcut? Kasi dito na naman tayo dadaan sa Minalabak. Ganon din ang ating rason kung bakit tayo ay mag-shortcut dito. Dahil nga may pasok ang mga estudyante. So, dito tayo dadaan sa Minalabak kasi nga walang ka-traffic at maluwag dito guys. Iyan o. O, diba? Mabilis. Walang traffic. Alam ko may daan din doon, pero dito ako lagi dumadaan eh. Wala lang kasi dito na yung pinaka nasanayan ko eh. Inubo tayo guys ah. So eto na, palabas na tayo dito sa hindi ko alam kung anong barangay yung linabasan natin. Diba? Sabi nga nabuhay yung guys. Paano pala mga shortcut dito sa Minalabak? So doon nga sa may sentro ng Nabua, sa may simbahan, makikita nyo naman na merong daanan doon. O kaya pwede rin kayo dumaan doon sa sinorkatan ko. Pag nakapasok kayo, diretso lang kayo. And then siguro after mga 3 to 4 kilometers may makikita na kayong sign. So ang makikita nyong sign ay hindi Minalabak guys kundi Bula, papuntang Bula. Yan, eto guys Bula, diba? Dito tayo papasok ngayon. So pag dinidiretso nyo naman to, ang labas na natin ito ay, kalimutan ko na kung saan labas natin ito. Basta ang labas natin doon sa may parting Shell. So guys, touchdown tayo dito sa Bula, Kamsur. So dito na yung papasok sa papuntang Minalabak. So itong lugar na to parang ito yung nagsisilbing highlands ng Naga no? Kasi merong part dito na makikita mo talaga yung buong Naga. Ay, hindi naman yung buong Naga, like city ng Naga. Sobrang ganda talaga dito dumaan guys. Pero alam ko ngayon na may ginagawa pa rin kalsada dito, kaya doble ingat pa rin sa pagdaan dito. So ito pala yung sinasabi kong kalsada dito guys sa Minalabak, kaya doble ingat pa rin kayo sa pagdaan dito, especially sa mga nakasasakyan. Kasi kung motor lang, basic lang eh, pwedeng daanan eh. Pero kung sasakyan, nako po, medyo mahirap kasi nga ang daming ginagawang kalsada. Pero pag naayos yung kalsada dito guys, nako po, sobrang sarap na ulit dumaan dito. Pero sa bagay, kung makasasakyan kayo, mas okay na rin na ngayon pag ganitong rush hour, dito na rin kayo dumaan. Kasi nga iwas din kayo sa traffic, isa sa sentro kayo ng Naga, diba? Oh, di ko alam kung itong ganitong mga puno na to, kung ngayon lang to
sinira ng bagyo. Kasi nga, di ba? In 2 weeks, dalawang bagyo yung pumasok sa Bicol. Grabe. Sobrang liwanag guys, ang sakit sa mata. Grabe. Grabe yung panahon ngayon, sobrang ganda. Kaso nga lang, sobrang init. Tsaka pag tinanggal ko yung visor ko, parang sobrang nakakasilaw. Grabe ah. Pew! Oo, diba? Tinatayuan lang ng mga ano to, CB150X guys. Bali wala yung lubak. So yun, after ng ilang ganong kalsada, siguro after ilang kilometro na pangit yung kalsada, tignan nyo naman guys, andito na tayo sa magandang tanawin at magandang kalsada, di ba? O di ba guys, kita na, di nyo kasi makita sa camera, pero kung sa personal guys, makikita nyo yung Naga City. Grabe yung araw guys. Naka dark tint na yung ano ko yung visor, naka dark visor na ako. Pero parang naka clear visor yung tingin ko no. Sobrang nakakasilaw yung panahon ngayon. Grabe. Oh, ano to? Ano yan? Bakit mayroong lubid guys? Ay, kuryente. Hindi mo lang inaayos. Delikado yun So by the way guys, andito na tayo palabas ng Minalabak. So ito yung ano guys, patalandaan ko tuwing malapit na ako sa papasok ng Minalabak, itong Shell. So time check tayo. So advance na ng 30 minutes siguro, 11:30. 30 km pa bago tayo makarating ng Sipokot. Ilang minutes lang yun. Puro naman straight yung daan dito, kaya medyo mabilis lang. Ang sarap sana ng daan guys, ang sarap pumirit. Problema, grabe, lakas ng hangin. Parang lili pa rin tayo sa hangin no. Si kuya, ang bagal-bagal, nasa gitna pag sinagasaan kanyang truck. Ay nako. At kaya ganun yung iba guys no. Makita naman nila na sobrang highway ito, diyan pa rin talaga sila mag-i-stay sa gitna. Kala mo yung buhay nila parang pusa So yun guys, touchdown tayo dito sa Sipokot. Time check tayo is 12 o'clock in the afternoon. Uy, angas ng camera niya guys Uy, CB150X din yun to Manila. Let's go, let's go. Ganun na ba kahirap yung lugar dito? Wala man lang signage. Ginawa doon, pentel pen lang yun Grabe naman yan. Dito yung maalon-alon na mga kalsada guys. Dito nagsisimula ang delubyo. Kasi sobrang daming lubak dito guys. Kaya kung dadaan kayo ng gabi dito, dapat malakas ilaw nyo. Kasi kung hindi, bang bang, nagapak na lang yung shock nyo. Guys, alam nyo ba yung mga naka-XRM na yan? Yung mga tawag yan, yung mga naniningil. Puta kayo na, mga mama mag-drive yan Talagang sasabayan ka niya sa mga bangkingan guys. Yung iba nyo naka-smash.
So yan guys, oh, patunay na bali wala ang lubak sa CB150X. Oh, di ba? Tatayuan mo lang taas konting dasal na hindi mabasag ang box mo. Hop, hop, hop. Yeah, money popcorn. O, di ba? Panis ang kanin. Wala. Awit, 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 awit. Gago. No, wait, tumalon. Tumalong guys, visit yan. Hindi ko siguro nalakto ng maayos kaya nagbukas. Wait par. Bumukas. Agay, ang init tuloy. Yan, harurot tamar. Visit. Siguro hindi ko nalak yung box ko kanina. Buti na lang hindi nahulog yung mga nakalagay nating gamit sa likod. Hanap yan. Grabe, ang lubak par. So yun o, 12:30, nandito na tayo sa Ragay. Star sa Ragay. Wala. Wala yung sticker. May nangihingi sana ng sticker sa atin, kaso nasa box natin eh. Kaya dapat pala dito talaga ilalagay yung mga sticker. Ano meron guys? Bakit traffic dito? Oh, mahirap makipagsapalaran. Oh, sabi na. Baka mamatay tayo. Ayos dito sa Ragay sir ah. May 7-Eleven na oh. Marami rin kasi nag-stop over dito eh. Oh, pogi ng CB sa salamin oh. Yun oh, may lubak oh. Oh, 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 oh. Talon again. Woo! Oh, di ba? So, yun ang pinamaganda sa CB150X ay ang kanyang suspension idol. Talagang napaka-solid. Hop, hop, yung may popcorn, hop, yun o. Oh, di ba? Sobrang gaan par. What happened mga idol? Uy, ano nangyari? Ay, nagsiksikan mga idol. So syempre dahil adventure bike tayo, tatayuan lang natin yung lubak sir. Para naglalaro ka lang, di ba? Oh, di ba? Oh, 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 oh. Oh, di ba? Chill lang. Kaya di ko rin malaman sa iba kung bakit ang dami rin nagbibenta ng CB150X. Siguro dahil sa kinukulang sila sa speed. Yun lang feeling ko yung main reason kung bakit maraming nagbibenta ng CB150X, kundi ang kanyang speed. Kasi kung sa specs guys, okay naman siya eh, para sa akin eh. Yung mga ABS na yan, ganun din eh. Kasi kahit naka ABS ka, kung taka ka naman mag-drive, ganun din eh, di ba?
nasa sayo pa rin yung manibela eh. Kaya ingat pa rin kahit ano, kahit anong motor yan guys. Ganun rin din, di ba? Tama ba yun? Para sa akin lang yung guys ha. Ako napapaisip din ako ibenta tong CB150X kasi parang gusto ko nga mag upgrade. Pero gusto ko naman sana itry yung X-Max na 300. Sheesh! Ako po, kahit yung B2 agoy. Pero pag nakikita ko sa mga TikTok o sa mga tropa natin na medyo maano nga daw sa gas, malamon na hindi parehas ng ganitong motor, talagang kung sa tipid, matipid. Tignan nyo guys ha, dahil lang sa isang mabagal na truck, ang haba na ng traffic, di ba? Palit kasi yung kalsada dito sa parte na to eh. Awit guys, nagugutom tayo guys. Hanap tayo ng pwedeng makainan. Yun, may nakita akong makakainan guys. Di na kaya ng aking tiyan. Okay na. Yun no. Ay goto lang. Ito nakataya. Nakapartido. Yun, adobo. Adobo na lang. Kaya magkano adobo? Tapos isang kanin. Kain na tayo guys, gutom na talaga ako. Oras na rin kasi, mag-aalauna na. A few moments later. So yun, tapos na tayo kumain. Let's go na, biyahe na ulit. Una ako sa inyo boss. Back to the ball game. Let's go, let's go. So yun, tapos na tayo kumain ng lunch. Medyo nabuhayan ulit tayo ng dugo. Time check, it's 1 o'clock in the afternoon. Iyan o, nakasara na, okay na. Nakasara na yung box natin guys. Baka tumalo na naman eh. Hiray-hiray muna takbo natin. Mahirap na, busog tayo. Baka mag-bounce-bounce ang ating tiyan. Del Gallego na tayo par. Ay salamat, inaayos na rin yung lubak dito guys. Kaso din, inispalto lang nila. Hindi, wala din pag dinadaan-daanan ng truck. Kala ko naman inaayos na talaga eh, no? Mahirap kasi doon guys, kasi nga yan, parehas nito kabilaan, puro straight eh. Baga, harurot ka talaga eh, tas biglang lubak, lipat ka talaga guys. Oh, alright. Ang lubak, my god. Ang patalandaan ko dito pag nakakalahati ko yung aking biyahe ay itong lugar na to. Uy, checkpoint. Shoutout sa inyo mga sir. Diyos mabalos, alay sa Diyos. So balik guys, babalik ulit tayo ng Bicol mga December katapusan. Kaso nga lang hindi tayo makakapagmotor, kundi sasakyan ang gamit natin. Pero makakapag-vlog pa rin tayo doon kasi nga meron tayong motor doon na Pino sa Bicol. Ang ayoko lang pag nakakotse dito guys is yung traffic. Kaya may nasa ng kambas. Ako po, gapang malala. Di parehas nitong motor, singit dito, singit doon, di ba? Parehas nito, di ba? Gapang. Hala ka dyan. Kala mo highway eh, no? Grabe para.
Alam nyo ba kung ano yung sign pag malapit na yung election, guys? Alam ko, naiisip nyo yung naiisip ko na sagot eh. Alam na, di ba? Wait par, traffic. Inang ablikabok yan. Off-road na naman tayo nito. Ayos din yung papuntang Manila eh, no? Maraming trail. May off-road, may banking, may drag race. Oh my par. Kala mo nasa disyerto eh. Grabe. Bumiyahe kami nung nakaraan dito. Wala naman masyadong ganitong inaayos na kalsada. Last 2 weeks ago yun ha. Ngayon no, may inaayos na naman. Sheesh. Guys, pag nagpapabikol pala kayo, kailangan nyo magdahan-dahan dito guys. Itong release na to guys, marami nang lumipad dito. Ayan o. Kasi sa sobrang taas ng release na to, ang daming lumilipad dyan. Kasi nga ano rin siya eh, blind spot. Papunta ka doon, papunta ka dito, puro paliko eh. And then after mo bumangking, ayun na, Bulaga, release. Ilang beses din ako tumalon dyan eh. Siyempre, pabalik-balik na rin ako ng Bicol, kaya alam ko na kung saan yan. Pero minsan pag ano, nakakalimutan ko, talagang lipad guys. So nandito na tayo sa Calawag. Yan o, time check tayo. It's 2:30 in the afternoon mga idol. Uy, gaya pa rin luwak dito guys ha. Yan o. Kaya yung mga mag-M3 Manila Matnog, siguraduhin yung malupit ang suspension nyo guys, at malakas ang ilaw sa gabi. Kasi sigurado gabi ata magsisimula ang M3. So yan guys oh, kung makikita nyo, aray. Gusto ko rin sumali sa M3 guys. Gusto ko lang gumastos. Uy, grabe naman si Kuya Idol. Di uso signal light dito eh. Kasi yung mga signal light pang mahinang tao lang. Oo, diba? Oo, yung mag-M3 guys, tandaan nyo tong lugar na to ha. Dito sa Lopez. Ayan o. Baka ano yan, baka ma-surprise kayo dito. Ingat mga idol. Ano to guys, longest lubak madadaanan nyo papuntang Bicol. Grabe oh. Mahirap ang kalsada papuntang Bicol. Yan talaga yung dapat ano, yung kalsada dito. Ito yung dapat pang boss Ironman guys, di ba? Kasi nga Ironman eh, pang malupitan, di ba? Dito dapat nagboboss Ironman. Wasakan. Talagang malupit na skills dapat ang kailangan mo dyan guys. Tapos malupit dapat yung bulso mo rin dyan. Kasi pag nasira yung bags ng big bike mo, woo! Goodbye Philippines. Ako guys, tinagal-tagal ko na motor pa Manila Bicol, hindi ko pa naman na-experience yung talagang nabengkong yung mags na grabe. Siguro nabengkong naman, pero hindi naman siya gaanong kalala. Parang hindi pa rin halata, saka hindi mo pa rin mararamdaman sa mags. Yun lang yung naranasan kong bengkong. Talagang ano lang lang guys, iingat lang. Mga palinawan ng mata. Aray, focus on the road kamo. Hey, shish. Eh, siyempre talagang tignan nyo oh, diba? Lilipad at lilipad kayo dyan. Kaya hindi rin basta pwede magharurot dito guys. Tansya lang ang takbo.
siya. CF Moto. Daming inaayos na kalsada guys. Okay, sisingit ako, motor ako eh. Sumingit na tayo guys. Siyempre, laki Manila tayo eh. Hindi, joke lang. Pwede naman, motor lang. Kaso nagalit yung nagbabantay. Sumunod sa akin lahat eh, no? Hari ng kamote. Dito rin nata yung maraming na-stranded nung Christine guys. Awit kasi kay Christine eh. Masyadong tinuyo. Oh, parang ngayon, gabi nga oh. Stranded na naman oh. Mainit na yan. Awit. Daming traffic oh. Oh, itong haba par. Kahit pala maaraw dito, na-stranded. Ang bait naman ni kuya. Pinauna ako. Sigurado pag mga ganong truck driver guys, mga ganyan, mga nakasasakyan, tapos pinapauna kayo, sure ball lang guys, 100%. May mga motor din yan. Kasi alam nila yung pakiramdam ng nagmumotor eh. Ang pogi ng Land Cruiser niya pare ko ay grabe no. Kung papapiliin ako sports car o Land Cruiser ako eh. Yun o, Bobby Slider. Mamaw talaga ang Bobby's par. So itong Bobby's pala is sa tropa natin to eh. Shout out sa'yo kay Juan de la Cruz. Shout out, yung bus nyo dito. Yan, bus company nila yan guys, Bobby's. Touchdown tayo dito sa Gumaca guys. Dito na tayo sa Gumaca. Alas 3 ng hapon. Oh, di ba? Mukhang mali ang desisyon natin mga idol. Pumasok tayo dito sa Gumaca, sa sentro. Dapat pala nag-diversion road na lang tayo. Grabe, alas 3 pa lang. Hirap na, traffic na dito. Umay tayo. Hirap din makasingit-singit, di kaya. Sobrang late ng kalsada. Kaya dapat pag weekdays talaga guys, pag may diversion road, mag-diversion road na kayo. Oh my guys, stuck up tayo dun sa sentro ng Gumaca. Kung dito na lang sana tayo dumaan oh. Oh, wala pa masyadong dumadaan. Grabe. Ang aga pa pero grabe na yung traffic sa Gumaca. Oh, napakaganda. Alam mo yung mainit guys, pero mahangin. Ganitong oras guys, sobrang presko dito. Ayun oh. Wow, di ba? Napakaganda. Sheesh! Yan nga guys oh. Ito mga ganitong kasabay natin, mga biyaheng Manila rin to eh. Buti kinakaya rin ang backride nila eh, no? Kahit kaya sa puwit, at long ride kaya, mas relax pa ang driver kaysa sa pasahero. Sobrang sakit ng puwet at katawan pag angkas ka lang eh. Kaya mas okay pang driver ka guys. Atin mo ng property. Atin mo na tayo guys. At sa atin mo na, sa Bitokang Manok din tayo papahinga sa park. Pahinga tayo doon kahit 10 minutes, 20 minutes, di ba? So papasok tayo sa Bitokang Manok, mga idol, mga sir. Ano nang ginagawa nung nakaban? Hindi pa pumasok. Nabihingi ako guys. Bakit na kasi tayo eh. Saan papalit na rin tayo ng visor ng helmet natin.
kasi dumidilim na. Mga ganitong oras kasi bilis na dumilim ng panahon ngayon eh, no? Nagkwekwekan nga oh. Uy. Kwek-kwek na lang tayo, sakto. My favorite. Mainit pa yan kuya? Init natin. Oo, painit ako. Ito. Isa tapos ito, kikiam. Oh, di ba? Tignan niyo naman yung CB natin. Oh, di ba? All goods pa rin. Tapos itong kadena ko, pinaliguan ko ng oil guys. Ayan oh. Tuyo again. Tuyo na. Kasi pag ang lube, chain lube lang, naku, ang bilis matuyo. Yung pag oil, at least tumatagal yung langis, di ba? Tsaka pagdating natin sa bahay, linisan din natin yung langis. Diba? All goods par. So yun, magme-merienda muna ako. 30 seconds later. So guys, tapos na tayo mag-snack. It's time to go now. Tara, biyahe na tayo guys. Woo! Busog tayo. So kung nakikita nyo guys, yung gasolina natin is 1 bar na lang. So full tank galing Sorsogon, nakarating pa ng Bitukang Manok. Hanggang Bitukan ng Manok yan ha. So siguro sabihin natin mga 8 liters ang ating nakonsumo galing Sorsogon papuntang Bitukang Manok. Kasi sa baba ay magpapagasolina na tayo. Pakita nyo lang kung gaano katipid yung CB150X natin, no? Sipin nyo guys, 8 liters for like 450 kilometer, di ba? Magkano lang yun? Mulahin na ng narating mo. Kaya nakakapaghinayang kung ibenta rin natin tong CB150X natin, no? Talagang solid talaga siya par. Nako po, nagpalit na ako ng clear visor, mukhang maliwanag pa sa baba ah. Mukhang mataas pang araw par. Hey, silaw tayo nito guys. Buena Vista spot. Wait guys, ang ganda, di ba? Sobrang taas. Sheesh. Bitukang Manok. Yun lang hindi ko maintindihan dito guys eh, no? Hindi sila naglalagay ng ilaw kahit solar man lang. Bakit kaya, no? Siguro pag naglagay siguro sila ng ilaw, hindi na kaya imando ng tao. Oo ba? Kasi hindi sila makikita pag nagmamando sila eh, no? Pero ewan. Problema na nila yan. Kuya oh, sarap ng tulog oh. Awit par, silaw tayo. Sobrang taas pa pala ng araw. Alas 4 pa lang. Dito oh, talagang pinapasira muna ng ano oh. Ayaw pa nila ayusin yung dito na part. Grabe na rin lubak dito. Tayo lang tayo kasi hindi pa kaya ng
tiyan natin. Busog pa tayo. Papagasolina tayo dito sa Uno. Medyo mura dito eh. Wala pa kasi Petron dito guys. Baka di naabutin. Abutin pa naman pero mahirap na. 1 bar tayo eh. O diba? 53.85. Premium full tank. Ay. Oop. Mura ng gasolina dito. Hopya. $551 for 10 liters. Thank you. So 551 ang ating na gasolina plus like 440. Oh, so magkano lang lahat? Na gasolina natin is mga 900. So makakarating na to sa bahay. May sobra pa, di ba? So yun, let's go mga idol. Biyahe ulit tayo. So all in all, nagastos lang natin. Siguro sa pagkain na nagastos ko is like 200. So gasolina is 900. Oh, siguro 1-1 din, di ba? All goods na par. Ang sakit ng araw. Yun ang mahirap pag yung helmet mo hindi dual visor eh, no? So touchdown tayo dito sa Pagbilao. So hindi muna tayo dadaan dyan sa Mabitak papuntang Antipolo. Dito na muna tayo dadaan sa Alabang, since may dadaanan nga tayo sa Caguyao. Makikipagsapalaran muna tayo mga idol sa traffic. Sigurado grabe traffic ngayon. Touchdown Lucena mga idol. Time check is 4:40 in the afternoon. Sabi naman dito yung pub. Lupit ng pub dito guys. Oh my. Time check 5 o'clock mga idol. Magbabypass road tayo par. Mahirap na sa kanila rin. Baka traffic eh. Umay tayo dyan. Padaan po. Wait guys, ginabi na tayo. Tsaong Quezon pa lang tayo. Kakauma yung traffic dito. Ubos ang oras. Hey! Kaya tamad na magmotor ah. Nakakatamad magbiyahe pag ganito guys. Sobrang traffic. Sakit sa ulo eh. Balik kaya ako sa probinsya. At least doon walang traffic eh, no? Dito grabe guys. Umay talaga. Santo Tomas na tayo. Boss. Saan kayo nagpamatler ko? Ha? Saan ka nagpamatler? Sa ano ko to? Binili ko lang yung canister. Tapos yung sadya. Yung center link. Nagpaano ka pa? Nagpatunin ka pa? Hindi na boss. Hindi na? Hindi na. Kasi lang siya, hindi siya full exhaust. Kasi di ba kalahati lang yan. Sige, ingat ka. Sige boss. May agtanong sa atin kasi naka CB150X din siya. Naganda nata sa tunog ng exhaust natin. Kasi hindi siya ganun kaingay eh. Bomba lang ng bomba, pero alam mo yung tipong hindi nakakaistorbo sa daan. Yun yung exhaust natin, di ba? Cool kumbaga cool kid. Grabe banggaan yung jeep tapos boss. Yes. Kontek na, sayang. Bahala ka dyan, paras na masiga yung bus tapos jeep eh. Oo.
Ulo ko din kasi mag-drive talaga to eh, kaya ang dami nakakahawig. Pinagsisigawan siya ng mga motorsiklo eh, tapos mga tambay eh. So yun guys, natapos na natin yung lakad natin. Ngayon di ko na alam kung saan tayo dinala ng Google Map na to. Pero at least okay naman, napuntahan natin yung dapat puntahan, di ba? So pauwi ng bahay, meron pa tayong 66 km per expected time 10:30. Agay, hindi ko kasi kabisado dito eh, kaya kailangan talaga natin mag Google Map. Mag expressway na lang kaya ako. Total 1,200 naman itong motor natin eh. Ay, nangihina na tayo guys ah. 33 km na lang guys. Kaya to expressway idol. So yun guys, dito muna magtatapos ang ating vlog for today, dahil ang utak ko ay medyo lumulutang na. Pero yung katawan natin kayang kaya pa, pero yung utak ko parang di na masyado gumagana eh. Parang pagod na yung utak natin sir. So sana nag-enjoy kayo sa ating munting video kahit pa paano. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel guys. Please help me to grow my channel. So yun lang guys. Thank you.